Sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, binatikos ni Pangulong Aquino ang mga nagpapakabaraw sa taong bayan tungkol sa Dengvaxia. Alam na po nating pinasukan na ang isyu na ito ng politika. Mainam sigurong ipalala ko na ang bawat opisyal ng pamahalaan, elected man o appointed, ay may oath of office. Tingin ko po, sa pagpapakaba, sa paghahaka-haka, sa pagpapaduda, tinutupad ba ninyo ang promotion of the general welfare, pati na ang protection of life? May patama din si Aquino sa isang taong hindi niya pinangalanan. Masakit po nito, lahat na lang po ay may opinyon, kwalipikado man o hindi. Lalo na po may isang maingay na ang certification ay tila isang antas lamang sa nabibiling diploma sa rekto. May nagsiyasat sa certification niya at nagsulat ng artikulo. Galing po ang certification na maingay na ito sa questionabling kurso kung saan manunod ka lang raw ng isang video ng 1 oras at kalahati saka mag-exam na open book at matapos mo magbayad ng $660 ay certified ka na sa forensics. Nauna dito, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nais nilang kumuha ng dayuhang eksperto para suriin ang labi ng mga namatay dahil hindi forensic pathologist si Dr. Erwin Erve. Dalawa lang kasi ang forensic pathologist sa Pilipinas at pareho silang taga-Philippine General Hospital. Kaya sa pagdinig kanina, idinetalya ni PAO Chief Persida Acosta ang kwalifikasyon ni Erve na siyang namumuno sa pag-autopsy sa mga kasong hawak ng PAO. Siya po ay forensic and medical evidence analysis, forensic examiner, nandiyan po sa kanyang professional practice. Siya po ay doktor na, lawyer pa. May certificate po siya sa Harvard. Ayan po, hindi po naman mabibili yung certificate sa Harvard. Talagang paghihirapan mo po yan. Gaya ng sinabi ni Aquino sa Senado, git niya ngayon sa Kamara na sa pagpapatupad ng mass immunization kontra dengue, nais lamang nilang malutas ang problema sa paglaganap ng dengue. Umaharap po ako sa Kongreso ngayon dahil tingin ko obligasyon kong dalhin ang usapan sa tamang antas at ilayo ito sa haka-haka at padudang nagdudulat ng pinsala sa kapakanan ng aking mga boss sa bayanang Pilipino. Sa hearing, sinabi naman ni National Food and Drug Director General Nele Sared Puno na may special treatment na ibinigay si dating Center for Drug Regulation and Research Director Benjamin Co sa kumpanyang Sanofi, ang manufacturer ng Dengvaxia. Direkta raw na tinanggap ni Co ang USB na naglalaman ng application ng Sanofi para makapagbenta ng Dengvaxia sa bansa. Ayon sa FDA, bawal sa kanila ang direktang pakikipag-ugnayan sa nag-a-apply. We found out several issues wherein there's doubt in terms of like submissions or entertaining or accommodating Sanofi. You are insinuating that Sanofi was given special treatment? Yes, sir. Looking at all the circumstances, definitely that's the conclusion. Hindi imbitado si Co sa pagdinig ngayong araw. Hirit naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza, imbes na pagdinig sa Kongreso, sana mag-file na lang ng kaso sa Korte para mapanagot ang mga nagkasala. I have my own grandchildren who are victims of this vaccination campaign. May you all answer correctly in court because doon kayo makukulong pag nagkamali kayo. Muli namang sinabi ng DOH na sa ngayon ay wala pang direktang ebidensyang Dengvaxia nga ang sanhi ng pagkamatay ng mga batang nabakunahan at pumanaw na. Kahit hindi pa tapos ang pagdinig, pinayagan ng umalis si Aquino. Sa panayam ng media, may mensahe siya sa mga magulang na namatayan. Number 1, nakikiramay sa mga namatayan. Maganda po malaman natin talaga kung ano ba ang kadahilanan na namatay o kanilang kaanak. Baka nagagamit tayo dito. Sa dulo po niyan, baka gumagawa tayo ng mga hakbang na imbis na magpaganda ng sitwasyon ay magpapalala ng sitwasyon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.